Hello. Hi. Hi. Good afternoon po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo bilang pagpapatuloy ng gawain. Nandito na po tayo sa tinatawag na ikalawang bahagi. Ang una pong bahagi, yung ginawa natin kanina, pakikiisa natin sa tinatawag na panalangin. Kumbaga, sa oras ng pananalangin, yung nais natin ang ipinapahatid natin sa Diyos. Yung request ng bawat isa sa atin. Ngayon naman, para mabuo yung, sabi nga, ang komunikasyon ng bawat isa, ang Diyos naman ang makikipagsalita sa atin sa pamamagitan ng ibang bagyo. Kumbaga, humingi tayo, nag-request tayo sa Diyos, pakikinggan niya yun. Dapat, yung sasabihin niya naman sa atin, pakikinggan din natin para maging patas. Yung kailangan natin, pinakikinggan niya, pakikinggan din natin yung nais niya. Ano yung nais niya? Ito po yung mga mensahe o kaya sitas sa bawat gampanin. Ngayon po, meron tayong aralin. Ngayon po, dako tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 11. Sabi ganito, at sinabi niya sa kanila, at nangyari ng ibang Sabat na siya'y pumasok sa sinagoga at nagturo. At doon may isang lalaki na tuyo ang kanyang kanang kamay. At inaabangan siya ng mga eskriba at ng mga Parisiyo kung siya'y magpapagaling sa Sabat upang makasumpong sila ng paraan na siya'y maisaktan. Dito po sa bagay nito, sino po naroon sa kwento? Ang ating dakilang Panginoon at yung isang lalaking patay o kaya yung tuyo ang kanyang kanang kamay. Ngayon, nandun naman yung mga eskribas Parisiyo. Hindi para diskubrihin yung ginagawa ng ating dakilang Panginoon. Hindi para saksihan ang gagawin ng ating dakilang Panginoon, kundi humanap sila ng butas na ipaparatang sa ating dakilang Panginoon. Sa makatuwid, hindi sila mauutok sa pamamagitan ng paghihimala sapagkat hindi sila mapaniwalain. Dahil ang mga Parisiyo at mga eskriba, yan po yung mga taong may paninindigan sa kanilang sarili na hindi sila matatalo na kahit anong aral ang ipamulat ninyo sa kanila, hindi po sila magbabago. Kaya po, kung pag-aralan po natin, ano ang tungkulin ng mga Parisiyo sa buhay ni Jesus? Walang iba, hanapan siya ng mga diferensya. Pero kung tayo po, titingnan natin, minsan ginagawa natin yung mabuti, sumusunod tayo kay Jesus. Minsan nagiging gawain din natin ang gawain ng isang Parisiyo. Naghahanap tayo ng diferensya ng ating kapwa. Lahat ng mabuting ginawa ng ating kapwa, hindi natin napansin, pero yung maliit na bagay na hindi tayo pinahiram ng isang bagay ng ating kapitbahay, masama na sila sa atin. Ayaw natin ng ginagawa ng mga Parisiyo, pero ginagawa rin natin. Ano bang dapat natin gawin? Sa bawat pakikinig ng salita ng Diyos, kilalanin natin ng lubusan ang mga mensahe at ganun din ang ating sarili, paano natin maiuugnay. Tayo ba ay isa saan doon? Isa sa kalagayan ng ating dakilang Panginoon? O isa doon sa naghahanap
ng butas para iparatang sa dakilang Panginoon. Kung tayo po ay mulat ng pag-iisip, mag-iingat tayo sa ating sarili na hindi natin nahanapin yung mga negative na mga bagay na ginawa ng ating kapwa. Sabi nga, ibigin ninyo ang inyong kapwa. O ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Sa makatuwid, ang mga nanglilibak sa atin, mga naninira, ang umaaway sa atin, ibigin natin sila sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng kabutihan sa kanila. Paano? Halimbawa, inaway ka na, may daladalang taba. Sabi nga, ibigin daw di yakapin. Ikaw ay subukan mo yakapin niya kung hindi ka tagayin. Anong gagawin mo? Ipapanalangin mo siya na maglinaw ang pag-iisip, na makilala niya na ang kanyang ginagawa ay mali. Saan tayo dapat magaling? Hindi doon sa kanyang buong pagkatao, kundi doon sa kanyang ginawa lang. Halimbawa, nag-away yung magkapatid. Ngayon, nagbangalan. Anong gagawin mo doon? Ipanalangin mo na maglinaw ang isip niya. Kapatid mo pa rin siya. Galit ka lang sa ginawa niya. Pero yung pagiging magkapatid, hindi po yun mawawala. Kapatid pa rin. Kadugo. Sa kanyang ginawa, ka lang dapat magalit. Kaya po, kung pag-aaralan po natin, napakahalaga ng mga mensahe ng ginagawa natin sa bawat araw ng Banpanin. Ituloy natin. Datapot, nalalaman niya na ang kanilang mga kaisipan at sinabi niya sa lalaki na tuyo ang kamay, magtindig ka at tumayo ka sa gitna. At siya ay nagtindig at tumayo. Ay, ang nangyari po, nung naghahanap ng butas ang mga Pariseo at mga iskriba sa ating dakilang Panginoon, anong ginawa ng ating dakilang Panginoon? Hindi para magmalaki, tinawag na ngayon yung lalaki na tuyo ang kanang kamay. Pinatayo sa gitna nila. Sumunod naman at nagtayo sa gitna nila. Anong sinabi ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, itinatanong ko sa inyo. Tinanong niya mga eskribas pa rin sa inyo. Matuwid ba kang gumawa ng magaling o gumawa ng masama kung sabat? Magligtas ng isang buhay o pumuksa? At binamasdan niya silang lahat sa palibot-libot at sinabi sa kanya, iunat mo ang iyong kamay at ginawa niya ngayon at gumaling ang kanyang kamay. Ano ba ang layunin ng ating dakilang Panginoon? Bakit siya pinatayo? Para ba magpasikat? Magpabida ng kanyang sarili? Kundi para ipaunawa sa mga Pariseo at sa mga iskriba, ano ba ang dapat gawin? Magligtas o pumatay? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Para ipakilala ng ating dakilang Panginoon na kahit yan man ay araw ng Sabat, may kapamahalaan ng anak ng tao sa makatuwid bagay ang ating dakilang Panginoon na magpagaling sa araw ng Sabat. Sa atin, Sabado man yan o Linggo, hindi pinag-uusapan yan ng araw. Ang importante, sa bawat araw na may lumapit sa atin at humingi ng tulong, nangangailangan ng kagalingan ng kanilang karamdaman, kinakailangan po sila tumanggap ng pagpapagaling. Sapagkat yan po ay ginawa din ng ating dakilang Panginoon, ang magpagaling sa araw ng Sabat. Kaya, nung hindi makasagot yung mga eskribas at Pariseo, anong sinabi na lang ng ating dakilang Panginoon doon sa lalaking tuyot ang kanang kamay? Iunat mo ang iyong kamay. Dahil tuyo na nga, kumbaga hindi na maigalaw, pero nung sinabihan siya ng ating dakilang Panginoon, gumaling ang kanyang kanang kamay. Sa makatuwid, saan ang galing yung kapangyarihan ng pagpapagaling? Walang iba yung pagsunod. Sapagkat minsan po, sa buhay natin,
tayo napapahamak din sa sarili nating pagsunod. Halimbawa, sinabi ika nga ng aking lolo o ng aking lula, bawal daw ika nga akong, halimbawa, bawal daw ika nga akong maligo dahil ako'y pagod na. Ngayon, kung paniniwalaan mo yung sinabi, mangyayari yung mapapahamak. Halimbawa, mapaniwalaan tayo. Minsan, naglakad tayo dyan sa sentro, inabutan tayo ng ulan. Ang unang pumasok sa isip natin, baka ako'y sipunin. Inunahan mo pa yung sakit. Pumasok na sagad sa isip na sisipunin. Di para mo na rin hingin, sana isipunin ako. Isipin mo, naulanan ka, huwag sana akong sipunin. Huwag sana akong lagnatin. Kapag pala na ipinaniwalaan natin, hindi mangyayari yung kapahamakan natin. Kapag kinontra natin yung mangyayari na, halimbawa, sisipunin tayo dahil naulanan, kinontra natin na hindi tayo sisipunin, hindi talaga tayo sisipunin. Paniniwala ang tawag doon. Kaya, sa pamamagitan ng pagsunod ng lalaking tuyo ang kanang kamay, sa sinabi lang ng ating dakilang Panginoon, bagamat walang kakayahan ang kanyang kanang kamay na iangat, dahil sa sinabi ng ating dakilang Panginoon na iunat mo, ginawa niya, kaya siya gumaling. Sa mga tuwi, may kapangyarihan ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating dakilang Panginoon. Sabi nga ng ating dakilang Panginoon sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, magagawa rin ninyo ang ayon sa aking ginawa at mahihigitan pa ninyo sapagkat ako'y paroroon na sa aking Ama. Sa mga tuwid, ang Espiritu Santo na tumutulong sa bawat isa sa atin para ang isang taong may karamdaman gumaling sa pamamagitan po ng tinatawag na pagsunod. Kung halimbawa, ang sinabi natin pampalala, lalala talaga ang karamdaman. Pero kung sasabihin na gumaling ka na, magaling ka na, gagaling po talaga yan. Yan po ang panghuling sinasabi ng mga naghihilot, magaling ka na. Kumbaga, mag-i-input ka sa isip niya na magaling ka. Ang nagpapagaling po dyan, yung sariling pananampalataya ng taong nangangailangan ng habag ng Diyos sa makatuwid bagay, yung pagalingin ang kanyang karamdaman. Hindi yung nagmula doon sa tao, halimbawa, pilay, hinilo, hindi yung kapurihan tatanggapin nung naghilo, o kahit kung nang nagmagnet, kundi lahat ng yan sa Diyos. Ang mga tumulong ay bahagi lamang ng kaparaanan para yung kapangyarihan ng Diyos dumaloy sa atin. Pero ang kapangyarihan magpagaling, walang iba sa Diyos lamang. Kaya sinasabi minsan sa pagdungat, dito walang doktor, walang manggagamot, walang albularyo. Ang lahat ay gumagaling sa pamamagitan ng pananampalataya. Lalong-lalo na kung ang ating sarili ay inilalagay natin na tayo ay isang taong makasalanan at humihingi tayo ng kapatawaran sa ating dakilang Panginoon sa oras na tayo'y patawarin. Sabi nga, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo. Sa makatuwid, kapag nasumpungan natin sa ating sarili na pinanahanan tayo ng Diyos o ng Espiritu ng Diyos, ang kagalingan ng karamdaman
akala natin madali na lang. Pero yung nakagis na natin, di ba noon, ang Diyos daw ay nasa Israel. Ngayon naman, ang Diyos ay nasa langit. Nasaan ba ang Diyos? Ang Diyos po nandyan lang. Nag-aantay lang ng tao na magsisisi at magsisipagbalik loob sa Diyos. Kung tanggapin natin ang Ebanghelyo sa oras na ipinapahayag ito, tayo'y magsisisi at magbabalik loob. Tatanggapin niya tayo bilang isang anak at pagagalingin ang ating karamdaman sapagkat kasagabalan niya sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Ano pang sabi dito? Datapwat sila'y nangapuno ng galit at nangagsang-usapan kung ano ang kanilang magagawang laban kay Jesus. Kaya kung titingnan mo nga naman ang kasamaan ng pag-iisip ng mga Pariseo. Nagpagaling na nga ang ating dakilang Panginoon ng may karamdaman. Bakit galit na galit sila? Dahil po sila ay tinatawag ng mga panatiko. Kumbaga, bilib na bilib sila sa kautusan ni Moises. Dahil yun ang relihiyon nila. Relihiyong Judaismo. Relihiyon ng mga Hudyo na napaniwala sila ng gusto sa kautusan ni Moises. Pero yung pinanggalingan ng kautusan ni Moises sa makatuwid bagay ang Diyos, hindi nila nakilala. Kaya ang ginawa naman ng mga Pariseo, yung mga aral o yung mga kautusan ni Moises, ibinibigay nila sa tao na parang pasanin. Di ba ba? Sasabihin mo, ganito sa araw ng Sabat, ganito, wala kang gagawin. Pero sila, meron silang ginagawa. Ibig sabihin, hindi sila kasama. Ganyan po sila, ang mga Pariseo. Sana po, huwag rin natin magawa yung gawain ng Pariseo, yung tinatawag na mapagpaimbaga. Kumbaga nilalagay ang sarili, hindi naman ikaw ang kasama niya. Hindi po, lahat tayo, kasama sa aral at turo ni Kristo, kinakailangan natin sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat iyan po ay para sa ikabubuti natin at higit sa lahat para sa ikapupuri natin sa Diyos. Sapagkat ginagawa natin ito hindi sa sarili natin kalooban, kundi sa kalooban ng Diyos. Yan lang muna ang mababago natin sa oras nito. Salamat po. At pagpalain tayo ng Diyos, anuman ang ating mga kahilingan, karaingan man, problema man yan, karamdaman man, ipagkaloob ng nawa ng Diyos ang lahat ng kasagutan sa ating mga kahilingan. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos.